So, ano na plano mo? Hanapin siya? Magpo-post ka sa Twitter, looking for the girl I met sa lagoon. #Red Cup Love Story? Nope. Oh, bakit hindi? Mukhang interested ka naman sa kanya, di ba? Interested? Di ha? Curious lang ha? Tsaka kung meant to be kami, makikita ko ulit siya. If not, at least may magandang kwento ako. Hayop, ang poetic mo today ha. Kakapanood mo lang ba yan ng The Notebook? Hindi pre, sobra lang sa kape. Actually, hindi ko rin gets. Hindi naman siya yung type ko. Hindi siya yung tipong babatiin mo agad sa hallway pag nakasalubong mo. Pero may presence siya eh. Alam mong pagod siya, pero buo pa rin. Alam mong organized siya, pero sabog din deep inside. Para alam mong paglaban siya, pero may parte sa kanya na gusto lang ng kapayapaan. Alam mo yung feeling na kahit gaano kagulo, kapagod, kailangan mo mag-show up? That's how I feel about her. At ewan ko ba, parang gusto kong marinig yung thoughts niya. Kahit di ako tanungin. Hoy, seryoso? Gusto mo na agad siya? In just one meeting? Parang last time, di ka nga makaget over sa ex mo. Oops! Kulit mo na pre. Pero, crush mo? Alam mo, kalalaki mong tao ang tsismoso at daldal mo. Ano nga? Curious soul lang ako, bro. Kilala mo ko. Di kita titigilan. Naalala ko lang siya. That's all. Okay na? Bro, pag babae ang naalala mo, kahit wala pang 24 hours interaction mo, it's either soulmates kayo or mapapakonsensya ka later. So, choose wisely. Soulmates my ass. Wag na nga. Sige na, wag ko na lang siya makita ulit. Mamaya ako lang pala nag-a-assume na big deal yung kape. Yung interaction sa bench. Yung red cup. Pero ako, hindi ko pa ata ready kalimutan yung simpleng moment na yun. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan ng buong kwento para maalala ang isang tao. Kahit intro lang, sapat na. Bakit nagiging madaldal ako? Ay, ewan ko rin. Weird man, pero I decided to document yung first encounter namin na para bang may nagsasabi na magkikita ulit kami. Ano to? Simp era ko? Hayop? Hindi ko na makilala sarili ko. Day 1. She didn't ask for my name. I didn't ask for hers. We sat on a different bench with the same cup of coffee. Hanip talaga tong si Mata. This oras ng gabi, nambubulabog pa. Pre, parang awa na lang. Matutulog na yung tao. Bro, ito naman. G ka ba tonight? Party sa may timog. May DJ daw from Ateneo. Dude, pass muna ako. Tinatamad ako. Wow. You? Magpapas sa party? Para saan? Para sa red cup girl mo? Shut up. For peace and quiet. Hindi na talaga kita kilala, tong version mo. Kakaiba. Parang iba na tama mo dyan sa babaeng yan, pre ah. Don't worry. Malim pre, bukas bumalik na ako sa dati. Ulul. O baka bukas makita mo ulit siya. Tapos di mo na naman ako pansinin. Depende.
Kung magtimpla siya ng mas masarap na kape sa akin, baka nga. Pero kung di man kami magkita ulit, ay, ewan ko na. The day after that, gusto ko lang naman magpahinga. Like, legit na pahinga. Yung walang magte-text ng, Zoe, nasan ka na? Deadline daw ng project tomorrow. Pero syempre, hindi yun nangyari. Zoe, don't forget ha. Meeting tayo sa org, 4 p.m. sharp. Tapos after may dry run pa tayo for performance task. Saka may pinapapirmahan si Sir Sales sa mga permit. So many deadlines. Then, need pa natin mapasa yung project natin sa philosophy tomorrow. Oo na. Sabi ko na nga ba, ayan na naman kayo. Kung makapag-remind, para kayong calendar app. Hindi, pengi nga kami ng checklist ha. Oo na, sige na, bye. See you later. Bye. Babush! After the call, tumulak na ako palabas. Hindi pwedeng magtamad-tamad, bawal mag-procrastinate. Sobrang init. On the way to class, dumaan muna ako sa lagoon since may spare time pa naman akong konti. Nag-decide akong umupo saglit, baka sakaling may makita. Muni-muni, ganyan. Paborito ko kasi tong spot na to. Tahimik, may puno, may breeze. Yung vibe na kahit ang gulo ng mundo, kalmado pa rin yung tubig. Gaya ng mga sumunod na araw, ganun pa rin. Pero ngayon, pangatlong araw na nakalipas. 3 araw na din akong pabalik-balik ng daan sa may lagoon. Parang may hinahanap, nakakainis. Hindi ko alam nangyayari sa akin at kung bakit parang I was hoping na makita siya ulit doon accidentally. Tumakbo ako pagkakita ng red cup sa bench. Sa bench kung saan ko siya nakita. Luminga-linga ako. Baka dito pa siya. No signs. I waited for hours na baka sakaling bumalik siya. Pero still, hindi. Wala. Nag-expect pa ako na babalikan niya ako. Ay, yung cup pala. So, free ka weekend? Ano na naman yan, ha? Chill muna tayo this weekend. Wow! Nakuha niyo pa talagang mag-chill, ha? Dali na! Tama kayo dyan mga be. Let's drink our hearts out. Tara sa timog. Naisip niyo pa talagang mag-chill at relax despite all of our deadlines. Hay, naku kayo talagang dalawa. Sige na Zoe. A week from now, prom performance naman na natin. So mababawasan ka ng isang source of stress. Anong oras ba? Ayun, gusto din naman pala. 11 p.m. sharp sa may High Grounds Cafe. Alam kong madami pa akong kailangan gawin. Madami pa akong need i-lead. Madami pa akong dapat ayusin. Pero for once, gusto ko lang muna maging normal. Yung hindi ako in charge. Yung hindi ako Ate Zoe. Maybe, gusto ko lang din huminga. Kahit saglit. Malay mo, nandun din si Red Cup guy mo. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.